Magandang hapon na naman sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Romeo. Well, basahin na natin ang liham ni Romeo. Dear Kuya Peles, isa rin po ako sa mga matagal na ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. At hindi ko sukat akalain, Kuya, na pati pala ako ay magkakaroon din ng problema na dapat kong ihingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Romeo, 32 taong gulang, may asawa na, Kuya. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Nasaan na ba yung naniningil, ha? Wala na ba sila? Umalis na ba, ha? Bakit ka ba nagtatago, ha? Sa mga pinagkakutangan mo. Kung hindi ako magtatago, anong pambili natin ng bigas at ulam? Dapat harapin mo sila. Hindi ganyan na pinagtataguan mo sila. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Sumunod ka na lamang sa akin. Utang mo yan, Rosa. Kailangan na magbayad ka. Bakit nga marunong ka pa sa akin? Binibigyan naman kita ng pambayad mo, ha? Saan mo ba ginagastos ang mga binibigay ko sa'yo? O saan pa? Di binabayad ko din sa utang. Bakit ba hindi ka na nauubusan ng utang? Ang dami nang naniningil sa'yo. Isang araw, hindi lang 5. Ano bang ginagawa mo sa pera? Aba, kung makapagsalita ka, parang ang laki-laki ng ibinibigay mo sa akin. Bawas-bawasan mo nga yung kakautang mo. Nakakahiya ka na. Ano magagawa ko nga? Kinakapos tayo. Paano tayo hindi kakapusin? Ang dami mong binabayaran na utang. Tama na! Kung makapagsalita ka, parang winawaldas ko lang ang perang binibigay mo. Ang tanong ko nga, saan nga napupunta ang sahod ko tuwing linggo? Saan mo dinadala? Ang daming naniningil tuwing linggo. Kahit umutang ako, dahil ibinibili din ng kailangan dito sa bahay, yan ang tandaan mo. Anong ibinibili na sinasabi mo? Wala na naman akong nakikita dito. Anong kinakain mo sa araw-araw? Saan ko yung kinukuha, Abel? Diyan sa mga inuutang mo. Kaya lubog ka na sa utang. Wala kang pakialam. Dahil ako naman ang nagbabayad. Saan mo naman kinukuha ang pambayad? Di ba sa akin din? Kulang nga eh. Kagaya ngayon, wala nang binigay mo sa akin. Wala na nga kasi ibinayad mo na. Bisit na buhay to, oh. Makaalis na nga. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Saan ka pupunta? Sa impyerno! Ay, nasaan na naman ba yung asawa mo, ha, Romeo? Maghahanap na naman siguro ng mauutangan niya. Abay, baon na kayo sa utang, Romeo. Noong isang araw, pinahiram ko na yan. Dahil walang pambili ng bigas, wala pang makain ang mga anak ninyo. Kung hindi lang masama na magsauli ng asawa, inay. Matagal ko nang isinauli ang asawa ko. Bakit hindi mo ba siya mapagsabihan? Ay, naku, inay. Hindi ako nagkulang ng paalala sa kanya. Ay, naku. Sinasabi ko na nga ba sa'yo noon na ayaw ko sa babaeng yan. Hindi ka nakinig sa akin. Malay ko ba naman, inay, na ganyan pala siya. Wala nga tayong magagawa. Nandiyan na yan. Kung pwede lang sanang ikulong yung may utang, inay. Pakukulong ko na siya para hindi na madagdagan ang utang namin. Ano bang ginagawa niya sa inuutang niya? Iwan ko sa kanya. Hindi naman niya sinasabi sa akin. Nako, Romeo, mahirap ang ginagawa ng asawa mong yan.
alam ka ba na pwedeng mautangan ng pera? Bakit? Anong gagawin mo na naman sa pera, Rosie? Basta may babayaran ako, huwag ka nang magtanong. Naku, Rosie. Paano naman kasi? Halos lahat na yata ng tao dito sa atin pinagkakautangan mo na. Wala kang pakialam at wala silang pakialam. Hindi naman silang nagbabayad sa mga utang ko ah. Hindi nga. Pero kapag sinisingil ka ng mga tao, nagtatago ka naman. Paano kanila pautangin? Paano hindi nga ako magtago? Wala akong pambayad sa kanila. O di, magtatago na lang ako. Pero mali pa rin ang ginagawa mo, Rosie. Madadala yung mga taong inuutangan mo. Ano ka ba naman? Nagtatanong lang ako kung may mautangan akong pera. Sinisilmunan mo na ako. Alam mo, kaibigan kita Kaya nagmamalasakit lang ako sa'yo. Kung nagmamalasakit ka sa akin, pautangin mo ako ng pera dahil yung Bombay pupunta mamaya sa bahay. 1 linggo na yun na pabalik-balik sa bahay. Oh, tingnan mo yan. Gaya niyan. Hindi ka ba nahihiya? Wala akong magagawa. Wala pa kasing sahod si Romeo. Sinabi ko nang bumalik na sa katapusan. Hindi naman makahintay. Magkano bang utangin mo? O, tingnan mo yan. Meron ka palang pera, pinatagal mo pa. Ang tanong, kailan mo ba ako pabayaran? Kasi pambayad ko rin yan sa kuryente at tubig Kaya mangako ka. O sige. Basta, sa katapusan. Promise, babayaran kita. Totoo ba yan? Baka mamaya iniisahan mo na naman ako. Hindi ka na makakaulit. Oo, pangako. Babayaran kita sa katapusan. Basta, sinabi mo yan. Oo, sabi. Okay na. Para mabayaran ko na yung Bombay na pabalik-balik sa amin. Sige na, akin na yung pera. Ang tagal-tagal mo. Nahihirapan ako, kuya, sa ginagawa ng aking asawa. Hindi ko na alam, kuya, ang gagawin ko dahil sa dami ng naniningil sa kanya. Kung minsan nagtatago na, kuya. At nababalitaan ko na lang, kuya, na marami siyang inuutang ng tao na hindi ko kilala. Isang araw, kuya, ay Oh, ayan. Binayaran na kita. Wala ka nang masasabi niyan. ako, tagal-tagal ng utang mo sa akin, ah. Oh, binayaran naman kita. Hindi naman, ikot pela ko sa'yo. Talaga, lugi negosyo. Ang importante, Ahmed, binayaran kita, hindi ba? Oh, uli-uli, ah. Hindi na kita utang, ah. Hindi ka malunong bayad utang, eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ako bibigyan? Naku, hindi na. Ako lagi, balik bahay mo, ikaw tago-tago. Ha? Tago lang tago, sabi mo, wala tao. Oh, sagot ka naman sa loob bahay mo. Oh, iba boses ikaw. Pasensya ka na, Ahmed. Oh, wala. Talagang wala akong pambayad noon, Oh, kahit na, dapat ikaw kausap ako. Hindi tago loob bahay. Muntik na ako, kagat aso mo, Ay, hindi na mauulit yun, Ahmed. Kaya, pautang ulit ako, ha? Sige. Bigay ako ulit sa'yo, pero wag na tago bahay, para hindi ako kagat aso. Oo, hindi na ako magtatago. Magbabayad na ako sa'yo on time. Totoo ba ang nabalitaan ko, Haros, ha? Ha? Ano na naman yan, ha, Romeo? Na nagsusugal ka raw, kaya marami kang utang. Sino naman ang makating dila nagsabi niyan sa'yo? At puputulan ko ang dila niya? Hindi na importante kung sinong nagsabi sa akin. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Umamin na yung isinasama mong nagsusugal. Basta! Hindi ako nagsusugal! At wala akong alam na kahit anong sugal! Ikaw talaga, Rosie, ha?
Napakasinungaling mo. Kahit kailan, wala ka bang inamin sa mga ginagawa mo. Eh talaga naman dahil matino akong tao, Romeo. Yung mga inuutang ko, nakikinabang naman kayo sa akin. Huwag ka nang magpalusot. Bistado ka na sa mga pagsisinungaling mo. Iiwanan na kita, Rosa. Subukan mo! Nang makita mo ang hinahanap mo, sige, magsubukan tayo! Ay, ano bang pinag-awayan ninyo ng asawa mo, ha, Romeo? Itay, hindi po naman lingid sa inyo siguro ang mga ginagawa ng anak ninyo. Kaya nga nahihiya na ako sa'yo, anak. Hindi ko alam kung saan nagmana ang ugali ang asawa mo. Ang dami niyang pinagkakautangan ng tao, itay. Ako na ang nahihiya sa mga utang niya. Ano bang ginagawa niya sa perang inuutang niya? Ewan ko, tay. Nalulung na yata siya sa sugal, eh. Nako, ang Rosan talaga yan. Oo, daig pa ang lalaki kung magbisyo. Kaya nga po, itay. Kapag pinagsasabihan ko naman siya, siya pang may ganang magalit sa akin. Ayaw mo at sasabihan ko siya kapag nagawi siya rito sa bahay. Ay, naku, itay. Wala na siyang pinapakinggan kahit kayo pa siguro. Subukan lang niya ako at makikita niya. Itay, huwag niyo na pong sabihin na nagsumbong ako sa inyo, ha? Bakit? Natatakot ka ba sa kanya? Magkahaway lang kami, itay. Kapag nalaman niyang sinumbong ko siya sa inyo. Ayaw mo, hindi ko sasabihin sa kanya na galing ka rito. Salamat po, itay. Para hindi na kami mag-away na dalawa. Ay, Romeo, sabihin mo dyan sa asawa mo na kapag hindi pa siya nakabayad sa linggong ito, ipapupulis ko siya. Magkano ho bang utang niya sa inyo, Aling Anding? Malaki pa ang inutang ng asawa mo sa akin. Magkano nga ho? Kung hindi ako nagkakamali, mahigit na 7,000 na hanggang sa interes kasama na yon. Nako, malaki-laki na rin pala. Papaano po yan? Wala siyang pambayad sa inyo. Hindi maaari yan. Kailangan na bayaran niya ako sa linggong ito. Wala nga po siyang pambayad sa inyo. Ipakulong nyo na siya. Talagang ipakukulong ko yung asawa mo, Romeo. Ipakukulong ko siya. Wala na akong mukhang ihaharap, kuya, sa mga naniningil sa aking asawa. Kung sino-sino, kuya, ang nagpupunta sa bahay. At kung minsan, nakakasalubong ko na lamang sa daan, ay sinasabi nila sa akin na may utang pala ang aking asawa. Hindi ko na alam, kuya, kung anong gagawin ko. Lahat na yata ng puntaan ko ay may utang ang aking asawa. Hindi bali sana, kuya, kung walang interes ang kanyang mga inuutang. Kuya, nahihirapan ako. Hindi ko mapagsabihan ng aking asawa dahil aawayin ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya, para lang tumigil ang aking asawa sa mga pag-uutang niya? Mayroon din siyang bisyo, kuya. Nagsusukal siya. Kuya, sana po mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Romeo. Alam mo, Romeo, abay talagang
konsumisyon ng ganyang klaseng asawa. Ha? Eh, ang nakakatawa dyan, mapabahay, mapasalabas, may naniningil. Minsan, naglalakad ka na lamang dyan, may biglang susulpot na sasabihin sa'yo na may utang pala yung asawa mo. Ha? Kapag pinagsasabihan mo naman, susumbatan ka na yung inuutang niya ay napapakinabangan ninyo. Ibang klase talaga yung asawa mo, Romeo. Ha? Ilan kayang babae ang ganyan ng ugali? Kapag pinagsasabihan mo naman, mas siya pa yung nagagalit sa'yo. Anong gagawin mo dyan? Akala nga nasasaktan mo. Bawal mo nakit ng babae, Romeo. Kahit anong mangyari, huwag mong sasaktan yung asawa mo dahil pwede kang matimanda. Ngayon, yung mga pinagkakautangan niya, kung susumahin mo, talagang marami. Yung sahod mo, kahit siguro sumahod ka ng 20,000 isang buwan, hindi pa rin kasi yan ipagbayad ninyo. Sinabi mo rin, sabihan mo, ang ginagawa ng asawa mo, wala rin siyang nagawa. Alam mo, kapag ugali ng isang tao, mahirap mong baguhin mo kapag hindi nagmula sa isip niya yung pagbabago. Yung baguhin niya yung sarili niya, yun ang ibig kong sabihin. Dapat magkusa mismo na baguhin yung sarili. Pero kung yung sinasabi mo na susumbatan mo siya sa kanya mga utang, abay mas lalo. Ha? Kaya siguro, Romeo, kung talagang gusto mo na magbago yung asawa mo, abay, huwag mo lang pahawakin ang pera. Ang gawin mo lang, yung sahod mo, unti-unti siguro, tingnan mo kung sino yung mga pinagkakautangan niya. At kausapin man muna yung mga taong nagpapautang sa kanila. Huwag na lang siyang pahiramin. Yan lamang sigurong nakikita kong paraan dito para maiwasan niya ang umutang. Hindi naman siya marunong magbayad. Pinagtataguan niya mga pinagkakautangan niya. Ikaw tuloy ang nagsasakripisyo at nahihiya sa mga taong naniningil sa inyo, nagpupunta sa bahay ninyo. Abay, mabibiglang ka na lamang, naglalakad kami, naniningil na pala sa kanya, sasabihin sa'yo. Mahirap, Romeo. Kaya, ito siguro yung pwede mong gawin. Kapag sumahod ka, bigyan mo ng pamalengke. Pero yung talagang sahod mo, bambayad yun na lang sa mga inuutang niya. At kausapin mo yung mga taong pwede niyang inutangan. Nang sa gano'n na hindi na sabihin, wala naman siya magagawa Tignan mo na, tututong magsugal. Napakahirap na bisyo ng babae yan. Yung magsugal. Mas mabuti na yung umiinom ka ng alak kapag nalasing ka na. Pwede ka nang tumigil. Pero yung sugal, kapag natalo ka ng malaki, hahabulin mo yan. Anong magyayari? Uutang ka. Hanggang sa lumaki yung talo sa'yo. Pero yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Romeo. Pagsabihan mo yung mga taong inuutangan niya at unti-unti ay bayaran mo, uhulugan mo yung kanyang mga utang hanggang sa makabayad kayo. At kapag sumahod ka, abay, bigyan mo lang ng pamalingke. Nang sa ganun hindi niya gamitin sa kung saan-saan. Baka matalo pa sa sugal at mangutang na naman. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Romeo, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.